Beloved Ted, beloved Minister Lucas Smith sa kanilang mga anak, at beloved Minister Woody James Almeida Jr., beloved Paul, beloved Tina sa kanilang mga anak, sa lahat din po natin mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming. Magandang hapon po at welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, always remember this one thing: the Word of God is very important, for it leads us to our dearest Lord in heaven. So if we constantly keep the Word of God in our hearts, we will be saved. Mga inibig, lagi nating alalahanin ito, mga inibig ko, na napakahalaga po ng salita ng Diyos, na kung saan ito po ang magdadala sa atin upang ating pong makapiling ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kung ito po'y ating matyagan iingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, tayo po'y ligtas, sabi ng banal na kasulatan. Kaya ating po nang basahin dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, kanila man po. The first book of the Corinthians chapter 15 verse 2. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 2. Sa pamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na paano magpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag, mga inibig ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ating iingatan ng mainam na matyaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ay ito po ay magbibigay sa atin upang tayo po ay maligtas sa anumang bagay, mga inibig ko, maliban na ikaw sumampalataya ng walang kabuluhan. At paano po ba natin may ingatan ang salita ng Diyos? Kinakailangan gawin po natin, isagawa po natin ang bawat kahatulan, ang bawat kautusan ng ating mabait na Diyos na buhay, manibig ko. Hindi lamang tayo, sabi ng banal na kasulatan, na hindi lamang tayo tagapakinig lamang, kundi tagasunod din naman ng salita ng Diyos. Hindi natin dinadaya ating mga sarili, manibig ko. Kaya kung ano po yung napapakinggan natin salita ng Diyos, ipamuhay po natin yan, manibig ko. At dito sa ating mantin panahon ngayon ay dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved honorable parents in the Lord, ating minamat ginag-aral Pastor Evangelista Will Almeida, ang mga Bible study ating beloved honorable San Pastor Linas Almeida, manipig ko, na tayo po ay tinuruan, pinangaralan ng matyaga ng salita ng Diyos na mayroong panalangin at pag-aayuno, mga inibig ko, upang tayo lahat na nakapakinig ng kanyang salita ng Diyos ay pagpalain lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Sa lahat ng mga nag-ingat ng tipan ng salita ng Diyos, napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na patutukan na magmula sa simula hanggang sa matapos, kung paano nila iningatan ang salita ng Diyos ay pinangaral ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga dating mga walang tahanan, nangungupahan lamang sila, mga inibig ko, at mga kuryente, mga walang tubig, may inibig ko, subat sa himalang kapamaraanan ng mahal na panahon, yung kanilang natutunan na salita ng Diyos ay pinangaral ng propeta ng ating mahal na panahon. Napakinggan natin. Sila po'y pinagkalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord. Pinag-ingatan sa mga kasatyak na kapahamakan. Ating beloved sister, mga saka yung kanyang anak na 11-month-old, may inibig ko, na kung saan ay yung rumaragasang PUJ, tinamaan silang mag-ina at nagkahiwalay sila, magkabilang kalsada, mga inibig ko. Naramdaman niya yung sakit. Parang nabugbog ka agad ang katawan niya, pero nandun kanyang pagsumamo sa ating dakilan sa buhay. At pagkatapos kinuha niya ang kanyang baby, tumitirik na nga yung mata, mga inibig ko, nung hinawakan pa niya likod, medyo namagana ka agad. Pero siya nanalangin ka agad, naalala niya ang tulot aral ng ating minamahal ginagaran ng pastor. Sa oras ng kagipitan, i-rebuke mo yung mga bagay na yun at siya hindi binigo ng ating dakilan sa buhay. Everybody, praise the Lord. Kaya nandun lagi yung pagliligtas, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko,
mahigit 2 dekada na nakakalipas. Yung patutunan natin, beloved Captain Esteliore, na kung saan pinangapangaralan niya ng salita ng Diyos yung kanyang mga tauhan sa barko. Iba-ibang lahi po yun. So siyempre hindi naman sila makikinig, yung iba na makikinig, maaari. Pero dumating, pinahintulot ng Diyos isang pangyayari na kinakailangan talaga na sumunod sa kanya, mga inibig ko, nabutas yung gilid ng barko niya, mga inibig ko, at malakas yung current ng tubig. At maaari within 1 hour to 2 hours, mga inibig ko, ay mapuno, mag-sink yung vapor na yan. Subalit, naalala ng ating beloved Captain Esteliore, mga inibig ko, na sa oras ng kagipitan, mga inibig ko, tumawag ka sa ating mahal na Panginoon, yung turot aral na pinangaral sa atin, na kung saan ay yun ang kanyang sinabi sa kanyang mga tauhan, ito ang tamang panahon. Kung nais yung maligtas tayong lahat sa barkong ito, makinig kayo sa salita ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, ay pinapangaral aming minamahal na pastor, na siya kung isasabihin sa inyo na siya ang magliligtas sa atin sa oras ng kapahamakan ito. So walang choice. Nakinig sila lahat. May iba na nagpapanik na dahil umiiyak na salagang na doon sila sa kalagitnaan ng karagatan. Maaari kung dumating man ng mga rescuer, maabuti pa siguro ng mga 3 to 4 hours o 5 hours, may inibig ko. Subalit sa oras na yon, nagpuri sila at ibinahagi niya ang salita ng Diyos. Sila lahat ay tumanggap, mga inibig ko. Habang napupuspos sila ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, and out from nowhere, isang maitim na malaking ibon ang pumasok doon sa gilid ng barko na yun at siyang tumakip. At ito naging dahilan, mga inibig ko, upang sila po ay makasurvive, maligtas ng panahon na yan. Everybody, so praise the Lord! Kaya makikita natin, malaki ang benepisyo pag ating iningatan ng salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng Diyos. Tayo na nauna na nakapakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, na ating ipinamuhay ang salita ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng grabing pagkapalang physical, material, at spiritual, kagalingan ng karamdaman, pagbabago natin buhay, at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Subalit doon sa mga hindi nag-iingat sa salita ng Diyos, andun ang kapahamakan, nag-aantay sa kanila, mga inibig ko. Kaya dumating man sa atin yung pandemic hanggang sa mga oras na ito, mga inibig ko, pero ang mga anak ng Diyos ay nanatiling payapa, sapagat nandoon sa oras ng mga kagipitan, sa oras ng mga pangailangan, isinusupply ng mapait na Diyos ang ating mga pangailangan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon, yung praise God. Kaya nga sa Biblia, mga inibig ko, we have to strive to enter into that narrow gate. At mo nang basahin dito po from the Gospel of St. Matthew chapter 7 verses 13 up to 14. Kaya lamang po. The Gospel of St. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. God bless you. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nangakas at susumpong noon. God bless you po. Everybody say praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko. Ang pagpasok sa karya ng Diyos, kinakailangan na tayo po'y magpipilit, magsisikap, at wala tayong ibang mababaon doon. Para makapasok tayo sa makitid na pintuan na yan, ay ang salitang ng ating dakilang Diyos na buhay, ang makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon na itinuro sa atin ng beloved of our parents in the Lord. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sapagat kung tayo po'y magpapabaya, mga inibig ko, hindi po kailanman tayo makakapasok dyan sa makipot na pintuan na yan. Kundi pagkos, dahil sa pinagwawang bahala natin ang salita ng Diyos, mga inibig ko, doon sa maluwang na daan, na kung saan ay doon
doon gustong pumasok ng maraming tao sapagkat doon kasi ay walang bawal. Sa ating kinikilang reliyon, aminin man natin sa totoo at hindi, bagamat meron tayong dinidesire, yung langit may inibig ko, pero dahil yung maling ang salita na ating napakinggan may inibig ko, ay wala rin tayong patutunguhan may inibig ko. Kaya magpasalamat tayo ng lubos sapagkat meron itong pastor ng ating kaluluwa, ginamit ng ating dakilang sa buhay upang ipangaral ang salita ng Diyos with power and anointing na tayo na nakakapakinig na una ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. So ngayon, paano po ba natin may ingatan ng mainam ang salita ng Diyos sa ating mga puso hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay? Ano po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat nating gawin, may inibig ko? Na ito'y kinakailangan na isagawa po natin, may inibig. Bagamat bilang mananampalataya, minsan meron po talaga tayong mga susuungin na mga trials, persecution, may inibig ko, kahirapan, kamatayan, maging mga karamdaman, may inibig ko. Subalit, ang Biblia ng Lord nagsasabi, ang makapagtitis lamang hanggang wakas siyang magliligtas. At ang sabi pa sa Lucas 21:19, at sa inyong pagtitiis ay inyong may pagtatagumpay ang inyong mga kaluluwa. Kaya ano yung pinagagawa ng ating mahalapan na dapat natin gawin upang maingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga inibig ko? Ano sabi dito sa Exodus chapter 15 verse 26, Isaiah chapter 1 verse 19, and Book of Acts chapter 2 verse 42. Kung magkakasunod na pong basahin, kaya nilaman po. The book of Exodus chapter 15 verse 26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. The book of the prophet Isaiah chapter 1 verse 19, if ye be willing and obedient, you shall eat the good of the land. The book of Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. God bless you po sa Tagalog. Exodo Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi kong iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya nilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Dito po sa Isaiah sa 1, versikulo 19, kung kayo magkusa at mga masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Dito po sa Gawa 2:42, at sila'y magsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at nagpagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Everybody say praise the Lord. So ito po ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat isagawa ng bawat Kristiyano na mainit na naglilingkod sa ating mahalapan upang patuloy nating maiingatan ang dakilang salita ng Diyos. Manibig ko na ating susundin, didinggin na mainam, na masikap ang lahat ng kanyang katulang, kanyang kautusan. Manibig ko. At ganapin ang lahat ng kanyang katulan. Ang sabi dito, kailanman wala siyang ilalagay na karamdaman sa iyo na katulad na inilagay niya sa mga Ehipsyo. Kaya kahit anuman po mga karamdaman, mga viruses na dumarating sa mundong ito, mga inibig ko, ito po hindi makakapenetrate sa mga anak ng Diyos na tumatalima, sinasagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung minsan dumarating man sa atin ang karamdaman, bagamat yan po ay bunga ng ating mga minsan pagkukulang, paalala ng Diyos upang tayo po lumakad ng matuwid sa kanyang harapan, mga inibig ko. Pinaitulot po ng mahalapan po yan. Kung minsan naman kung wala kang pagkukulang dahil sinusubukan ng Diyos sa iyong pananampalataya, kung hanggang mo saan pangahawakan ng salita ng Diyos, kung ikaw ba'y nasa bingit ng kamatayan, ay kung saan ka na pupunta? Nangyari sa aking anak, ito lang po na recently lang po ito uli. Bukod sa pinatato ko pa noon, sisingap-singap na naman, makita ko yung anak ko na to the point of death, mainibig ko. Para mapiga ang aking puso, mainibig. So balit wala akong ibang asahan kundi yung salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng ating mahal na Panginoon na ito'y
talaga naman porsyento na pag ito'y kinagsumampalataya, nandiyan lagi katugunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkalihan sa namin, mga beloved sweetheart ko, ng mga anak ko sa Kanya, nakatulog ka agad siya uli. At talaga naman pong mapapansin niyo po yung aking anak, talagang laki po na ipinayat niya. From 94 kilos, ngayon 74 na lang yata o 75 kilos. Nakita niyo po, sobrang payat. Pero sabi ko, anak, you have to pass. Nakailang linggo siya ng 2 meals fasting, tapos yung 2 days absolute, tapos 3 days, tapos itong huli sabi ko, anak, wala tayong ibang aasahan. Binibigay ko sa iyo, kung gusto mo punta ng hospital, you are free. Sabi niya, no dad, hindi po ako pupunta ron. Kahit ano ang pagkuha ng kanya mga pinsan, talaga nung tinutokso sa mga pinsan niya, kami bahala. Pero nung umakit siya, tinalikuran niya, tinig ang napakinggan niya. Sabi ng tinig sa kanya, diyan na sabi sa kanyang testimony kanina. Sabi niya, anak, huwag mo silang pakinggan. Nililinis na kita. Pagagalingin kita. Master, praise the Lord! Pagkatapos binibig ko, kinausap ko siya early in the morning, sabi ko, anak, ako nangungusap sa iyo, hindi na bilang ama mo, bilang preacher mo, na tinuro ng ating minamahal ng pastor. Kung wala kang nagawang pagkukulang, pagkasa sa harapan ng mga harapan, pagsubok sa pananampalataya mo yan, ang gawin mo, mag-ayuno ka ng 5 days. Asahan mo, 5 days, pagagalingin ka ng ating Diyos sa buhay sa pundalan ng mga pastor. Kaya sabi niya, 3 days pa lang sa kabagan ng mahal na Panginoon. Siya po ay totally pinagaling ng ating pinakamamahal na yung nararamdaman niya sa kanyang katawan na kung saan hindi na halos makagalaw, hindi talaga konting kilos lang may inibig ko sapagkat lumaki yung tummy niya, mga inibig ko. Kung makikita mo talaga maawa ka, mga inibig. Talagang dalawa sila pinapanalangin ko. Kaya halos hindi na rin kumakain, mga inibig ko. Talagang tuloy-tuloy ang fasting, kakabagan ng mga panahon sa dala ng mga pastor. Ayun, sabi niya, Dad, Alright, wala na yung naramdaman. Pumalik na sa normal yung aking pakiramdam. Master, praise the Lord! Kaya pag-iingatan natin ang salita ng Diyos, makakamtan natin yung biyaya na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ito, magkusa ka lamang, maging masunurin ka lamang, magpakumbaba ka sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At makakamtan mo, at kung ikaw mananatili sa turo at aral, ay maging matibay tayo. Sabi ng banal na kasulatan, yung turo at aral ng beloved parents in the Lord, panghawakan po natin yan, mga inibig ko. The beloved children na silang ginamit sa ating mga inibig ko na ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung the best sa paglingkod. Sapagkat dito may inibig ko, pag tayo naging masunurin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating mga panalangin at daing sa pandalan ng kanyang propeta, diriringgin na ating mahal na Panginoon po yan. So we have to fight a good fight of faith, may inibig ko. Ating ingatan ng salita ng Diyos, may inibig ko. A biblical example, may inibig. Si Apostol Pablo, si Silas, sila yung nakulong sa pangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa loob ng bilangguan, may inibig ko, hindi nila nakalitaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nagpupuri sila. Nagkaroon ng malakas na lindol. Nayanig ang mga pintuan ng bilangguan, may inibig ko. Akala nung jail keeper ay nakatakas na yung mga bilanggo. Kaya magpapatiwakal, mga inibig. Sabi niya, huwag mong gawin yan, nandito kami lahat. Isipin mo, nagpatira pa yung jail keeper. Sabi niya, ano bang gagawin ko upang ako yung maligtas? Ang sabi ng Apostol Pablo, sumamba ka, manampalataya ka sa ating mahal na Panginoon Kristo at mong sambayan mo ay maliligtas. So yun ang ginawa niya, may inibig ko. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos, may inibig. Kaya ito ibahagi natin yung salita ng Diyos na ating nakamtan upang lahat po ng tao po ay makakilala sa ating mahal na Panginoon na meron Diyos na talaga totoong Diyos na magliligtas sa atin, yung totoong salita niya, may inibig ko, na ito yung makapangyarihan na itinuro ng propeta ng Diyos sa atin. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, andun lagi panalangin, pag-ayunon natin, doon tayo maging matibay, maging masunurin tayo, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, at iningatan mo ang kanyang tipan, ang sabi ng Biblia, daragdagan ng Diyos ang iyong buhay. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon, huling talata, dito po sa from the book of Proverbs, chapter 3, verses 1 and 2. Kindly lamang po. The book of Proverbs, chapter 3, verses 1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. God bless you po.
Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 1 at 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan na mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat sa atin, mga inibig ko. Atin lamang susundin. Huwag natin kakalimutan ang kanyang tipan, ang kanyang kautusan, ang salita ng ating mahal na Panginoon na ito lagi ilagay natin sa ating mga puso, na ito lagi itinuturo sa atin ng propeta ng Diyos. At minamahal ka pastor, beloved honorable some pastors and medal, beloved children, pag ang salita ng Diyos na sa ating mga puso, inibig at ating pong ito iniingatan na mainam ang kanyang salita. Ang sabi ito, daragdag, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madaragdag sa iyo. Palakpakan mo ating pinakamamahal na plus yung kanyang pangako na buhay na walang gang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa una nating nabasang talata, mga inibig ko, na sinasabi dito na ingatan po natin ng mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga inibig ko, sa pamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyagan yung iingatan ng salitang ipinangal ko sa inyo, maliban na kayo magsimpalataya na walang kabuluhan. Kaya yung salita ng Diyos na nasa atin, ating pong itong i-treasure, higit pa to sa kayamanan sa mundong ito, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating pananampalataya, ating kaligtasan, mga inibig ko. Sapagkat saan man po dalhin ang ating buhay, mga inibig ko, hindi tayo makakahindi sa mga napanoon, ano man ang gawin sa atin ng ating mga napanoon, ang lara tayong ibang gagawin kundi sumunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano ating tatahakin, mga inibig ko. Hindi man madali ating susuungin, subalit ang Diyos ay laging nag-aantay sa bawat sa atin at tayo pagpapahingahin sa Kanyang piling. Pagpapahingin tayo sa Kanyang piling, mga inibig ko. Kaya sasabihin natin lahat ang kabutihan ng Diyos. Tayo po tumayin lahat, mga inibig ko. At habang ating pinapapurihan, ating mga napanon, habang ating inanyahan, ating inibig ng mga bago, mga bisita, sa ating beloved webcast viewers, tanggapin niyo ng forma na ating pinakamamahal pa sa Kristo. Awitin po natin ang mula pa sa simula, mga inibig ko. Hallelujah, hallelujah. Sa mga baguhan, wag po kayo mahiya. Dito po kayo sa harapan. At aking binibigyan po ng taon sa beloved ko, Officer Bar Joey. Tanggapin niyo po ng forma na ating pinakamamahal pa sa Kristo. Habang tayo maawit, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Maraming salamat sa banal na mensahe ng ating dakilang Diyos. Kaya patuloy ang aming paanyaya sa lahat po ng ating beloved live webcast viewers, sa ating mga bisita, upang kayo po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Saan mo man Yes.